Ang 2025 Marvel movie na ang Captain America Brave New World ang astig na Tagalog recap natin ngayong araw mga Juan. Ito ay isang mystery sci-fi action film na siguradong magugustuhan yung lahat. Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang ating malupit na palabas. Ang dating State Secretary na si Thaddeus Thunderbolt Ross ay na-elect nakaraan bilang bagong presidente ng Amerika at uminom siya ng pills niya bago humarap sa publiko para sa kanyang acceptance speech. Makalipas ang 5 buwan sa Oaxaca, Mexico, kung kailan si Joaquin Torres ay ginagabayan si Sam Wilson o si Captain America para sa misyon na binigay sa kanila ng presidente na kunin ang isang package bago mabenta ng criminal organization na ang Serpent Society sa buyer ng mga ito. Kalaunan ay malakas na bumaba si Captain America sa Cathedral de Santo Ramos kung saan makikipagkita ang mga kalaban sa buyer nila pero gamit ang Vibranium Shield at Vibranium Exo 7 Falcon suit ng bida ay walang kahirap-hirap na napapabagsak niya ang bawat miyembro ng Serpent Society sa lugar. Patuloy na magaling na nakipagbakbakan si Sam sa mga kalaban sa Cathedral hanggang sa nagtagumpay siyang mapatumba ang lahat ng mga ito. Samantala sa loob ng cathedral ay makikitang binihag ng Serpent Society ang mga madre at pari ng simbahan at ang Serpent Leader na si Sidewinder ay inaalam sa pari kung nasaan ang buyer nila dahil hindi ito nagpakita sa lugar ngunit hindi nito alam. Pagkatapos ay mabilis na inatake ni Captain America ang mga miyembro ng Serpent Society na nakaharap niya sa loob ng cathedral at maging ang karamihan sa mga ito ay napakagaling na napabagsak rin ng bida gamit ang sobrang tinding combat skills niya. Ilang saglit ay sinabihan ni Joaquin si Sam na tumakas ang ibang mga kalaban dala ang canister package at inatasan niya ang lalaki na habulin ang mga ito dahil sa dami ng mga kalaban na umaatake sa kanya sa simbahan. Nang nakaharap ni Sam ang ilang kalaban na bihag ang pari at madre ay agad na pinatumba sila ng Red Wing drone niya mula sa likod. Pagkatapos ay hinagisan ni Sam si Sidewinder ng shield nang nakita niya ito ngunit biglang inatake siya ng matangkad na miyembro ng Serpent Society na si Copperhead habang ang leader ay tumakas na sa lugar. Bahagyang nahirapan si Captain America na makipagsagupaan kay Copperhead dahil sa pambihirang lakas at laki ng lalaki pero gayunpaman ay binigay ng bida ang buong galing niya upang mapatumba ang kalaban. Huli namang dumating sa cathedral ang grupo ng mga sundalo ni Commander Dunphy. Samantala, si Joaquin suot ang Exo 7 Falcon suit niya ay nahabol at napatumba ang mga kalaban sa kalsada bago niya kinuha rito ang canister package. Sa sunod na eksena ay binisita ni President Ross ang puntod ng yumao niyang asawa at naalala ang anak niyang si Elizabeth Ross o si Betty na hindi pa rin siya kinakausap mula noong tinangka niyang dakpin si Bruce Banner. Maya-maya ay pinadakip na nina Sam ang mga miyembro ng Serpent kina Commander Dunphy pero nasabi ni Joaquin na kung papalitan niya siya sa pagiging Falcon ay dapat niyang matutunan ang lahat ng estilo sa pakikipaglaban gamit ang wingsuit niya. Naisipan naman ni Sam na dalhin si Joaquin sa kaibigan niyang super soldier na si Isaiah Bradley upang turuan ang lalaki ng basic combat skills. Kalaunan ay napagdesisyonan ng bida na siya na ang maunang magsanay laban kay Bradley at nagagawa niyang makuha ang 2 ribbon nito sa likod ngunit biglang nasuntok siya ng malakas ni Bradley sa tiyan. Ilang saglit ay tinawagan si Sam ni President Ross ngunit kinasama ito ng loob ni Bradley dahil ang presidente ng Amerika noon ang nagpakulong sa kanya ng mahabang panahon at si Ross ay maraming nagawang masasamang bagay dati. Pinaliwanag ni Sam na kung may masamang gagawin ang presidente ay sasabihin ito sa kanya ng kaibigan niya sa White House at kahit nagtatrabaho siya para kay Ross ay hindi niya kakalimutan ang pagkakaibigan nila. Tinawagan raw siya ng presidente upang imbitahan sila ni Joaquin sa White House pero pinakiusapan niya itong isama nila si Bradley. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Pagsapit ng gabi ay pumunta na sina Sam sa White House para sa Celestial Island World Summit at pagpasok sa loob ay masayang nag-selfie ang tatlo. Kalaunan ang assistant ni Ross na si Agent Taylor ay sinabihan si Sam na nais raw siyang makausap ng presidente at agad na pinuntahan niya ito sa Oval Office. Pinakiusapan ng presidente si Captain America na tulungan siyang simulan muli ang Avengers pero pinagtaka ito ni Sam dahil noong napasa ni Ross ang Sokovia Accords ay nagkawatak-watak ang grupo. Nasagot ng presidente na sapagkat nire-representa na niya ngayon ng buong Amerika at nakaraan lang ay dahil sa Avengers ay nabalik ang kalahati ng populasyon nila. Sinabihan naman niya si Sam na pag-isipan muna ang magiging desisyon niya at paglabas ng opisina ay pinakilala niya siya kay Ozaki na ang Prime Minister ng Japan. Ilang saglit ay sinimulan na ni Ross ang pag-host sa summit at nasabi niyang nakaraan lang ay nadiskubre nila ang isang mineral na mas matibay pa sa vibranium na ang adamantium.
Ito ay nadiskubre mula sa malaking parte ng celestial being na lumitaw sa Indian Ocean at sa pag-research raw ng maraming bansa ay nalaman nilang ang adamantium ay may napakalaking aplikasyon sa teknolohiya, medisina at sa sandatahan nila. Nang nanakaw ang kaisa-isang refined adamantium sample sa Japanese mining site ay matagumpay na nabalik ito ni na Captain America at Joaquin Torres. Upang patas na may distribute naman ang adamantium sa maraming bansa ay kailangan nilang mapagtibay ang treaty ukol rito. Subalit sa gitna ng pagpapaliwanag ni President Ross ay biglang tumunog ang kantang Mr. Blue pagkatapos ay mabilis na binaril ni Isaiah Bradley ang presidente at nang pinigilan ito ni Sam ay malakas na pinatalsik siya ng kaibigan niya. Gayunpaman ay habang nagkakagulo sa buong silid ay pinatumba ni na Captain America at Joaquin ang mga kasamahang shooters ni Bradley. Maging ang grupo ng mga Secret Service agents ni Ruth Batseraf ay nagpatumba ng ilang mga kalaban sa paligid habang si Agent Taylor ay nagmadaling tinulungan si Ross na makaalis ng silid. Hinagisan naman ni Bradley ng lamesa ang mga agents na humahabol sa kanya bago siya tumalon sa bintana ng gusali at agad na hinabol rin siya ni Sam. Pero kalaunan ay napaligiran na ang super soldier ng napakaraming kapulisan ng Washington ngunit tila bumalik na si Bradley sa katinoan at hindi niya alam ang nangyari bago siya nadakip ng mga pulis. Nagmadaling pumunta si Sam sa bunker ng White House kung nasaan ang presidente at agad na pinaalis ni Ross ang lahat ng mga tauhan niya sa silid maliban sa security advisor niyang si Ruth. Sinabi ni Sam kay Ross na si Bradley ay wala sa kontrol kaya't imposibleng pakanan ito ang nangyari at humingi siya ng pahintulot sa presidente na imbestigahan ang sitwasyon. Ngunit nasabi ni Ruth na malaki ang posibilidad na nagawa mismo yun ni Bradley dahil sa matinding sinapit nito mula sa dating presidente. Si Ross naman ay hindi pinahintulutan si Sam sapagkat posibleng maging bias siya sa imbestigasyon dahil kaibigan niya si Bradley at napagdesisyonan pang itigil na ang pagsimula nila muli ng Avengers. Inis na umalis sa silid si Sam at kalaunan ay uminom uli si Ross ng pills niya. Kinabukasan ay binisita ni Sam si Bradley sa kulungan upang tanungin siya kung anong nalalaman niya sa nangyari kagabi. Nasagot ng lalaki na ang tanging naaalala lang niya ay nakaupo siya sa summit at sunod na napansin niya ay nasa park na siya. Maya-maya ay ni-report ni Joaquin kay Sam na nahack na niya ang CCTV system ng White House subalit napansin ng lalaki sa footage na nag-flash sa muka ni Bradley at sa iba pang shooters ang mga cellphone nila bago nangyari ang pamamaril kagabi. Pagkatapos ay sinabihan ni Sam si Joaquin na alamin ang mga impormasyon tungkol kay Ruth Batseraf. Ilang saglit ay biglang pinagbabaril si Sam ni Sidewinder habang nasa loob ng kotse at pinasabugan pa siya ng granada. Pero mabilis na nakalabas ang bida sa kotse at buong lakas na kinalaban niya si Sidewinder kahit pa nasaksak siya nito ng ilang beses hanggang sa napabagsak niya ang Serpent Leader. Subalit agad na pinagbabaril si Sam ni Sidewinder kaya't napilitan siyang tumakbo sa kalapit na junkyard upang magtago. Habang hinahanap ni Sidewinder si Sam sa lugar ay nasabi ng kalaban na napagkasundoan raw nila ng buyer na babayaran siya nito ng doble kung mapapatay niya siya. Pero kalaunan ay nahagisan ni Sam ang Serpent Leader ng patalim sa dibdib at agad na sinipa niya ng malakas ang kalaban na kinabagsak nito. Pagkatapos ay mula sa cellphone ni Sidewinder ay tinawagan si Sam ng misteryosong buyer at sinabihan siyang hindi niya magugustuhan ang susunod na mangyayari. Samantala si Ruth ay nalaman din sa CCTV system nila na biglang nag-flash sa mukha ni Bradley ang cellphone niya. Maya-maya pagbalik ni Sam sa headquarter nila ay nasabi ni Joaquin sa kanya na nalaman niyang si Ruth ay dating widow na nag-training rin sa Red Room. Si Sam naman ay sinabihan si Joaquin na i-track ang huling tawag sa cellphone ni Sidewinder at agad na nalaman ng lalaki ang lokasyon ng buyer nito sa isang military prison sa West Virginia na ang Camp Echo 1. Samantala si President Ross ay tinawagan si Warden Cooper upang alamin rito kung aktwal na nasa kulungan ba ang misteryosong bilanggo nila at positibong kinumpirma nga ito ng Warden. Sa sunod na eksena si Ruth ay pumunta sa kulungan nina Bradley upang makausap sila subalit pagpasok sa gusali ay nakita niyang binaril ng bantay ang dalawang suspect bago nito tapusin ang sariling buhay. Pero napansin ng babae na tumutugtog sa radyo ng bantay ang kantang Mr. Blue. Sa kasalukuyan na iyon ay napagdesisyonan ng ibang presidente ng mga bansa na hindi na ituloy ang treaty nila sa Indian Ocean dahil si Japan Prime Minister Ozaki ay biglang nawala sa board. Pero si Ross ay pinakiusapan silang panandaliang maghintay habang gumagawa siya ng paraan upang mabalik sa board si Ozaki. Pagkatapos ay nagplano siyang puntahan ng Prime Minister sa Japan at maya-maya habang nasa eroplano ay nireport sa kanya ni Agent Taylor na sina Sam at Joaquin ay umalis ng base nila. Agad na sinabihan naman niya si Taylor na magpadala ng grupo ng mga FBI agents upang pigilan sina Sam sa plano nila. Kalaunan ay tinawagan siya ni Warden Cooper subalit biglang binaril ito ng misteryosong bilanggo nila sa Camp Echo 1 na ang buyer pala ni Sidewinder.
Sinabi nitong siya ang may pakana ng lahat at dahil hinayaan siya ni Ross na mabulok sa kulungan na yun ay plano niyang isiwalat sa lahat kung sino talaga siya at upang mas lalong kamuhian siya ni Betty. Samantala si Ruth na planong ilipat si Bradley ng kulungan ay naisipang sabihan ni Ross na pumunta sa Camp Echo 1 dahil nakompromiso na ito. Pagsapit ng gabi ay nakarating na sina Sam at Joaquin sa labas ng Camp Echo 1 at ginamit ni Sam ang Red Wing drone niya upang ma-disable ang isang kamera at upang bumutas sa fence. Pagpasok ng dalawa sa pasilidad ay nadiskubre nila roon ang isang nakatagong laboratorio at napansin ni Sam sa table ang isang bote ng mga pills at ang folder na naglalaman ng mga medical data ni President Ross pati na ang note na sinasabing inumin ang mga pills 3 beses sa isang araw. Si Joaquin naman ay nalaman sa computer ng laboratory na ang scientist na si Samuel Stearns ay nakakuha ng mga genetic data ng napakaraming tao. Kaya't gamit ang kantang Mr. Blue at pag-flash sa mga mata nila ay nagagawang makontrol ni Stearns ang pag-iisip ng mga ito. Ilang saglit ay biglang hinarap ni Stearns ang dalawa sa madilim na parte ng laboratory at binunyag niya na siya ang may pakana ng lahat upang makapaghiganti kay Ross. Dahil kinulong siya roon ni Ross ng 16 na taon matapos na aksidenteng na-expose ang utak niya ng dugo ni Bruce Banner na may gamma radiation, kinulong siya ni Ross sa pasilidad na iyon upang magamit ang pag-iisip niya sa pagresolba ng lahat ng problema nito at ang mga naisip niyang solusyon ang nagpunta kay Ross sa pinakamataas na opisina ng bansa. Sinabihan naman ni Sam si Stearns na itigil na ang paghihiganti niya dahil maraming inosenteng nadadamay ngunit pinapunta ng kalaban sa laboratory ang maraming bantay ng kulungan na nakontrol niya at agad na umalis siya roon. Pero sina Sam at Joaquin ay buong lakas na nakipagsagupaan sa mga sundalong prison guard ng Camp Echo 1 at dahil sa pambihirang galing ng combat skills nilang dalawa ay hindi nagtagal ay nagtagumpay silang mapatumba ang mga ito. Pagpunta ni na Sam sa hallway ay dumating na sa pasilidad si Ruth at kinalaban rin ng dating widow ang mga bantay ng kulungan sa daan habang nagpapatumba ang dalawa ng iba pa sa mga ito. Nang napabagsak ni Ruth ang lahat ng mga prison guards ay agad na lumabas na sila sa Camp Echo 1 pero mabilis na dinakip sila ng mga FBI agents na pinadala roon ng presidente. Subalit biglang tumunog ang kantang Mr. Blue sa radyo ng mga agents at agad na inatake ni Sam ng shield niya ang mga ito at mabilis na umalis sila ng lugar sakay ng kotse niya. Sa kasalukuyan na yun ay nakarating na si President Ross sa Tokyo, Japan upang kumbinsihin si Prime Minister Ozaki na bumalik sa board. Ngunit base sa nakalap na impormasyon ni Ozaki ay mismong si Ross ang nagpautos na nakawin ang adamantium nila kaya't napagdesisyonan nilang hindi na maging parte ng treaty niya. Maya-maya ay napilitan ang presidente na ipag-utos sa mga tauhan niya na magpadala ng strike team sa Celestial Island dahil kung isang bansa lang ang makakakontrol sa isla ay dapat ay sila yun. Pagkatapos ay sinabihan niya si Agent Taylor na pupunta sila sa Celestial Island upang ihanda ang hukbo niya sa posibleng pagsisimula ng gera nila. Sa kasalukuyan na yun ay pumunta sina Sam sa camp ni Commander Dunphy at pinakiusapan niya siya na ipacheck sa kakilala niya ang mga pills na yun. Pagkatapos ay naisipang kausapin roon ni Sam si Sidewinder na kasalukuyang bilanggo ni na Commander Dunphy upang alamin rito ang tungkol kay Stearns, pero nakipagkasundo siya kay Sam na sasabihin ng lahat kung bababaan nito ang sentensya niya at makukulong sa Allenwood Prison. Sumang-ayon si Sam kaya't pinaliwanag ni Sidewinder na noong na-expose ang ulo ni Stearns sa dugo ni Bruce Banner ay ang dating grupo ng mga sundalo niya ang nakahanap kay Stearns sa isang nawasak na gusali. Pero napansin nilang ang gamma ay hindi nagbigay ng lakas kay Stearns kundi mas lalong nagpatalino sa kanya ngunit si Ross ay mas inexpose pa sa gamma radiation ng utak ng scientist upang magamit siya sa pag-imbento ng mga teknolohiya at mga sandata. Gayunpaman ay sumang-ayon si Stearns kay Ross dahil sa pangako niyang papalayain siya kapag naging presidente na ito. Binunyag pa ni Sidewinder na nang na-hire sila ni Stearns na nakawin ang adamantium ay binayaran sila nito mula sa pondo ng Amerika para sa CIA, upang mapalabas niya na si President Ross ang may pakana sa pagnakaw at mawasak ang treaty na magdadahilan ng gera ng mga bansa. Pagkatapos ay sisisihin ng lahat si Ross sa kaguluhan na labis na ikagagalit nito. Kalaunan ay naisipan ni Sam na kausapin si President Ross ngunit ayon kay Dunphy ay kasalukuyang papunta ng Indian Ocean ang presidente. Maya-maya suot ang mga wingsuit ni na Sam ay mabilis na nakarating sila sa Celestial Island kung nasaan ang dambuhalang labi ng celestial being na si Tiamat at agad na hinarap nila si President Ross sa loob ng ship nito. Nasabi ni Sam sa presidente na may nadiskubre silang mga impormasyon sa Camp Echo 1 at dapat na pag-usapan nila ito ng silang dalawa lang. Pinaliwanag ni Captain America kay Ross na plano ni Stearns na pag-awayin ang mga bansa kaya nito na-hire ang Serpent na nakawin ang adamantium at ipabaril siya sa White House. Lahat ng ito ay nagawa ni Stearns dahil sa pagkontrol niya sa pag-iisip ng maraming tao at posibleng nakontrol ni Stearns si President Ross.
Nasabi pa ni Sam na nalaman niyang madalas na bumibisita si Ross sa Camp Echo 1 upang sumailalim sa napakaraming medical test at tinanong niya ito kung bakit, ngunit galit na inamin ng presidente na dahil yun sa malalang sakit niya sa puso. Nung winasak ni Hawk at ni Abomination ng Harlem ay sinisi ito ni Ross kay Stearns at kinulong niya siya sa Camp Echo 1. Nang walang doktor na nakagamot sa sakit ni Ross ay kalaunan ay nakagawa si Stearns ng lunas rito. Ang mga pills na yon ang nagpapanatiling buhay kay Ross at bilang kapalit ay pinangakwan niya si Stearns na balang araw ay papalayain, pero hindi niya magawa dahil posibleng hindi na siya magawa ng pills ni Stearns matapos na makalaya ito. Subalit ilang saglit ang mga piloto ng mga jet fighter ni Ross na sina Jackal at Whiskey ay nakontrol ng kanta ni Stearns at agad na ni-report ng mga tauhan niya sa kanya na biglang pinasabugan ng mga ito ang fleet ng Japan. Pinakiusapan naman ni Sam ang presidente na sila na ang pipigil sa mga aircraft at agad na sumang-ayon siya sa kanila. Ngunit pinasabugan uli ni Jackal ang fleet ng Japan kaya't ang dalawang aircraft nila ay inatake rin ng maraming missile ang ship ni na Ross. Agad na nag-release naman si na Ross ng mga intercept missile upang pasabugin ang mga ito sa ere, ngunit may dalawang missile silang hindi natamaan. Pero mabilis na sinipa ni Sam sa ilalim ng dagat ang isang missile habang si Joaquin ay pinasabog ang isa pang missile bago ito tumama sa ship ni na President Ross. Samantala si President Ross ay pinakiusapan si Prime Minister Ozaki na paatrasin ang mga jet fighter nila, ngunit inis na tumanggi ang ministro dahil inakala nito na siya mismo ang nag-utos sa mga piloto niya na pasabugan sila. Labis na kinagalit iyon ng presidente, ngunit agad na tinawagan siya ni Stearns upang mas lalo pa siyang galitin. Ilang saglit gamit ang pakpak ng suit ni Sam ay nagawa niyang mahiwa ang pakpak ng jet ni Whiskey at agad na tinulungan ni Joaquin ang piloto na maka-eject sa aircraft. Nang inatake naman si Captain America ni Jackal ng napakaraming missile ay walang kahirap-hirap na napasabog niya ang mga ito isa-isa gamit ang mga vibranium na pakpak at shield niya. Subalit biglang nag-release uli si Jackal ng dalawa pang missile at tagumpay na napasabog ni Joaquin ang isa, ngunit biglang sumabog sa kanya ang pangalawang missile nito. Labis na kinagalit iyon ni Sam kaya't mabilis na hinabol niya ang F-22 Raptor jet ni Jackal upang puwersahang i-eject ang piloto sa aircraft. Pagkatapos ay gamit ang dalawang drone ni Sam ay buong lakas na pinigilan niya ang jet na bumagsak sa isang aircraft carrier ng Japan. Dahil sa nagawa ng bida ay umatras na ang mga jet fighter ng Japan habang si President Ross ay kumalma na, ngunit labis na kinagalit iyon ni Stearns. Samantala si Joaquin ay kinuha na sa dagat ng US Military Rescue Team at maya-maya pagdala sa kanya sa ospital ay agad na inoperahan siya roon dahil sa kritikal na kondisyon niya. Habang nasa ospital si Sam ay pinuntahan siya ng kaibigan niyang si Sergeant Bucky Barnes o ni Winter Soldier, na sabi ni Sam na dapat ay nagpa-inject siya noon ng Super Soldier Serum katulad ni na Bucky at Steve upang maprotektahan ang lahat ng importanteng tao sa buhay niya. Pero nasabi ni Bucky na binigay ni Steve ang shield kay Sam hindi dahil malakas siya kundi dahil kung sino siya. Pagkatapos ay nagpaalam na si Bucky kay Sam dahil may campaign pa siyang dadaluhan para sa pagtakbo niya sa pagka-congressman. Sa kasalukuyan na yun si President Ross ay sinubukang tawagan si Betty at hindi niya akalaing sasagutin ito ng anak niya. Kinamusta siya ni Betty tungkol sa pag-atake sa kanya nakaraan sa White House, pagkatapos ay sinabi ni Ross sa anak na marami siyang nagawang kamalian noon pero ngayon ay sinusubukan niyang maging mas mabuting tao. Inaya naman niya si Betty na lumabas minsan upang pagmasdan ang mga puno ng cherry blossom katulad ng ginagawa nila noon at sumang-ayon ang anak niya sa kanya. Sa sunod na eksena si Commander Dunphy ay sinabihan ng kaibigan niyang scientist na ang mga pills na pinecheck niya rito ay naglalaman ng gamma radiation. Subalit bago matawagan ni Dunphy si Sam ay agad na nagpatunog si Stearns sa kanya ng high-frequency sound gamit ang device nito upang tapusin siya. Maya-maya ay hinarap ni Stearns si Sam sa labas ng White House at sinabing dahil napigilan nito ang malaking plano niya sa Indian Ocean ay ngayon ay napilitan siyang sumuko sa kanila upang makuha ang nais niya. Pero na-realize ni Sam na hindi ang pagsisimula ng gera sa Celestial Island ang tunay na nais ni Stearns kundi wasakin ang legacy ni Ross gamit ang mga pills. Binunyag ni Stearns na dahil ginawa siyang halimaw ni Ross ay dapat lang nagawin niya rin itong halimaw at agad na pinadakip ni Sam ang scientist sa mga military police ng White House. Samantala si President Ross ay nagsagawa ng conference sa Rose Garden ng White House upang ipaliwanag ang sitwasyon nakaraan sa Indian Ocean at inanunsyo niya na mapipirmahan na ang treaty nila. Subalit matapos ang pagsuko ni Stearns ay kinalat niya sa publiko ang kasunduan nila ni Ross na papalayain siya nito kung magtatrabaho siya sa sekretong government project para sa kanya. Biglang pinatunog pa ni Stearns sa mga speaker ng conference ang pag-uusap nila ni Ross sa cellphone nakaraan at narinig ito ng lahat ng tao roon. Labis na kinagalit ng presidente ang ginawa ni Stearns at unti-unting nagbabago ang buong katawan niya sa isang dambuhalang nilalang na ang Pulang Hawk.
Nang pinagbabaril si Red Hawk ng mga Secret Service agents ay galit na inatake niya ang mga ito pero mabilis na hinagisan siya ni Sam ng vibranium shield niya. Subalit si Captain America naman ang galit na inatake ng Pulang Hawk ng ilang beses at kalaunan ay malakas na pinatalsik pa siya ng dambuhalang nilalang ng thunderclap attack nito. Sinubukang kalabanin ng bida ang Red Hawk gamit ang vibranium wingsuit niya ngunit wala itong talab sa kanya pagkatapos ay hinampas ng napakatindi ni Ross si Captain America sa White House papunta sa bubong ng gusali. Sina Agent Taylor naman ay nag-release ng mga military drone upang atakihin ang Pulang Hawk pero hinagisan niya ng flagpole ang isang drone upang pabagsakin at agad na hinagis ito sa pangalawang drone nila. Kalaunan ay inatake ni Sam ng mga matatalim na feather si Red Hawk at nagpahabol siya sa dambuhalang nilalang palayo ng White House, pero pagdating nila sa kalapit na kakahuyan ay hinagisan siya ni Red Hawk ng isang puno at sinuntok siya ng malakas na kinatalsik niya. Pinunta pala ni Sam si Ross sa Potomac Park kung saan sila madalas pumupunta ni Betty ngunit galit na sinugod pa rin siya ni Red Hawk at mabilis na inatake niya ito sa likod gamit ang mga pakpak niya. Subalit malakas na nasuntok uli si Captain America ng Pulang Hawk at nang hinagisan siya nito ng kotse ay agad na nahiwa niya ang sasakyan sa dalawa gamit pa rin ang vibranium wingsuit niya. Mabilis na pinagsusuntok naman si Sam ni Red Hawk, ngunit nang sinubukan niyang lumipad ay nahawakan nito ang isang pakpak niya at malakas na kinalas ito. Pero sinipa ni Sam ang saksak ni Red Hawk sa tagiliran at agad na sinuntok siya ng dambuhalang nilalang. Nang aatakihin uli si Sam ng Pulang Hawk ay sinaksak niya rito ang isang pakpak niya at sumabog ang napakalakas na kinetic energy mula sa suit niya. Maya-maya ay binangon si Sam ni na Agent Taylor mula sa mga debris subalit si Ross ay bumangon rin sa mga debris na nasa anyo pa rin ng Red Hawk. Dahan-dahan na lumapit si Sam sa dambuhalang nilalang at sinabing alam niyang sinusubukan ni Ross na magbago kaya't ngayon na ang oras upang patunayan ito sa mundo at kay Betty. Ang Pulang Hawk naman ay kumuha ng isang cherry blossom petal at kalaunan ay kalmadong bumalik na si President Ross sa normal na anyo niya. Pagkatapos ay kinuha na si Ross ng mga paramedic at si Sam ay agad na pinuntahan si Bradley sa kulungan upang tulungan ang kaibigan na makalaya roon. Makalipas ang ilang araw ay pumunta si Sam sa underwater prison na ang The Raft upang bisitahin si Ross. Sa pag-uusap nila ay nag-resign pala si Ross sa pagiging presidente at piniling makulong sa pasilidad para sa kaligtasan ng karamihan. Binalita naman ni Sam kay Ross na napasa na ng mga bansa ang treaty at tinawag nila itong Ozaki-Ross Accords. Ilang saglit ay bumisita rin roon si Betty at napaluha si Ross sa labis na tuwa na makita muli ang anak niya. Sa sunod na eksena ay binisita uli ni Sam sa ospital si Joaquin at nasabi niya sa lalaki na tama si Ross na dapat ay ibalik niya muli ang Avengers at kinokonsidera niyang sumama rito si Joaquin bilang ang bagong Falcon. Sa post-credit scene, si Stearns na nakakulong rin sa Raft ay binisita ni Sam ngunit binantaan siya nito tungkol sa future kung kailan kailangan nilang protektahan ang mundo laban sa banta ng ibang mundo mula sa multiverse. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.